nanalong party list pero hanggang ngayon hindi pa rin nakaupo. Sino nga ba ang mandato o sino ang nag-uutos nito? Si Tambaluslos ba o si Ngag ba? Isang magandang gabi mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop Rowena Guanzon, mga kababayan. Abay, napasugod sa Supreme Court at nagpasaklolo kasi nga itong P3PWD na party list nila na kung saan yung first nominee, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa daw nakaupo. Baka nga naman kasi ma'am, antay ka talaga. Antay BBM o PBBM o Marcos. Ayan tuloy, hindi kayo pinaupo dyan sa inyong posisyon, lalo-lalo na yung nanalo ninyong congressman no, first nominee. Ang tanong mga kabayan, ano kaya ang ginawa nila? No? Sa pundo, sa pundo ng P3PWD party list, nag-ilang taon na po, at itong party list na to nila Guanzon ay hindi pa rin nakaupo. Magtatanong lang. Yan din ang tanong ni Rowena Guanzon. Yan ang saklap. Kasi pag hindi ka talaga kaalyado ng PBBM or Marcos administration, pag nakitaan ka na talagang hindi ka kaisa sa kanila, iipitin ka talaga. Yun ang nakita natin. Yun ang naiintindihan natin ngayon. Dahil, imagine mo, magtatlong taon na, nga pa rin yung P3PWD party list na kung saan nanalo lang naman pala 391 votes o kaya nakapasok yung first nominee nila. Kasi naman itong si Guanzon kasi wag kasing ma'am, dahan-dahanin mo lang ng pagtira. Wag mo masyadong diinan si PBBM or yung administrasyong Marcos kasi ayan tuloy, iniipit ka rin. Buti pa itong si Sino ba? Buti pa itong si Franz Castro, mga kababayan, kahit convicted na, klarong-klaro na merong kaso at talagang napatunayan yan dito sa may Tagum City, Davao del Norte na talagang yung kaso niya convicted talaga siya. Pero bakit? Nakaupo na, ang sarap ng buhay, nasa Tuadcom pa, sa Quadcom Committee, nagpakontempa ng isang abogada. Yan ang talagang, minsan kasi mapapaisip ka ba, ano ba nangyari sa bansa natin? Nilagay kayo ng taong bayan, pinaupo kayo bilang pangulo sa gobyernong ito, sila Tambaluslos at kung sino-sino pa dyan ngayon. Pero bakit napakagahaman ninyo? Masyadong garapala naman yung moves ninyo, halatang halata masyado na pag hindi ka aliado, iipitin, gigipitin. Eto na po yung video mga bayan, panoorin natin. Na para bang may balak si Rowena Guanzon na talagang idulog ito sa Supreme Court na sana'y mapansin at maaksyonan itong ginagawang panggigipit sa kanilang partido o sa kanilang party list. Eto na po yung video. Nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magre-reklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Kahit po nag-petition na kami sa Supreme Court for mandamus at to declare this House of Representatives rule unconstitutional na kailangan pang mag-ceremonial oath of affirmation ng isang elected at naka-oath na congresswoman ng P3PWD bago siya makaupo at makasali sa plenary, ay humihingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumitin na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumiti na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Si Dr. Camille Ilagan po ay may doctorate sa Business Administration at isang educator and advocate ng mga for the rights of children with special needs. At naka-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9.
hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong hinalal na ang P3 ng tao. May Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before I judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami oath, eh di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin at ang karapatan ng mga taong bumoto sa amin na kami makaupo doon at magkaroon ng boses sa mga PWD at mga pasyente doon sa ating kongreso. Yan lang po ang hinihiling namin sa kanya. Sana naman po ay may 3 araw pa simula ngayon bago mag-recess ay pa-out na niya. Baka naman naging busy lang siya masyado sa budget pero talaga pong wala. Balik-balik na po kami sa Secretary General. Email kami ng email. Ang Presidente, si Ma'am Grace Yanesa, email ng email. Nakakahiya na po itong ginagawa nila sa amin. Kaya po talagang wala na kaming recourse but to seek relief from the Supreme Court who rendered the decision in the first place na magsumite kami ng bagong first nominee namin para dito sa term hanggang June 29. Ano po kaya, Commissioner, yung dahilan nung hindi kayo pinaupo? May nakita po ba kayong reason? Mahigit na po 1 buwan at kalahati. Pabalik-balik naman si Dr. Ilagan doon. Nakikiusap doon sa Executive Director. Any acknowledgement lang ng Secretary General Velasco na lahat ay papeles ay approve na, okay na, hindi man lang siya sumasagot. Dati naman, yung Secretary General dyan ay nag-oopisina. Bakit si Secretary General Velasco ay lagi namang absent? Lagi po siyang absent. Ewan ko lang po kung tinagtataguan niya kami. Pero sa 1 buwan at kalahati, hindi namin siya makita. Tapos, ang nagsumiti na ng legal opinion yung legal department ng House of Reps. Kasi sinabihan na ako ng director na okay na po, tahat po ng papeles at may legal opinion na. O sige po, ano na namin to sa SecGen para po ma-agenda. Abay, hindi kami pinapansin ng SecGen. Di ba po ba yan siya, government employee yan siya? At under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay may karapatan din kami ihablas siya for gross negligence at saka injury. Nagmamakaawan na nga lang po kami sa kanya. Kaya mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly. Mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Mga ilan po million, ma'am, affected na constituents po natin? Sa ngayon po ay over 1.3 million ang PWD. Sabi nga nila malapit daw, sabi ng NCDA malapit daw sa 2 million. Wala pa yun. May seniors din kami na PWD, may mga pasyente sa cancer, sa lupus, sa mga autoimmune, mga children with special needs. Yan po ang namin kasi kahit meeting man lang sa government agencies, ay parang hindi kami papansinin. PhilHealth, ilang beses na kami gusto ng PhilHealth. Dapat po may accessibility facilities, mamimigay ng special wheelchair sa may cerebral palsy. At yung pong outpatient services, lalo na therapy sa mga autistic namin, ng mga bata at mga palsy ay ibigay na po ng PhilHealth. Pero ano po nangyari? Zero po ang budget ng PhilHealth. Yun po sinabi ni Senator Grace po zero. Kasi daw to teach them a lesson. Senators, teach them a lesson.
kami naman pong kami naman pong kawawa mga pasyente namin, hindi po ganoon ang tamang sa tingin namin ang paggawa ng budget, hindi po para parusahan yung ahensya. Kung hindi po isa tama ang serbisyo ng gobyerno. Yan lang pong isang namin kasi baka naman akala ni Speaker ay talaga ako, antay. Naku sir, pro PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Kaya lang naman kami nagrereklamo dahil nakakaligtaan nyo na kami. Wala nga kami, nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Wala, 2 years na po yung cycle ng budget. Wala po kami talaga. Ang tanong ko nga po dyan, isa pa, yung sweldo po na nakalaan para sa P3 PWD na representative at staff namin, saan po napunta? Yan po yung isang tanong namin. Hindi naman siguro pwedeng ipamigay yun sa iba. Sana po hindi naman. O yun na nga, mga kababayan. Kasi ma'am, siguraduhin mo kasi na hindi ka antay, Marcos, para makaupo kayo dyan yung mga kasamahan mo na nanalo na first nominee. Mga kababayan, dito natin makikita na ang administrasyong itong gobyernong ito natin ngayon, pwede palang ganun. Pwede pala yun na nanalo na ng party list, bakit hindi pinapaupo? Ibinoto naman ng taong bayan. So, ibig sabihin, meron palang discretion ang Pangulo. Ibig sabihin, kung hindi kaalyado yan, yung P3 PWD party list, hindi pa uupuin. Tanong lang, ganun ba talaga ang nangyayari sa bansa natin ngayon? It's a choice, discretion ng Pangulo kung yung party list na yan, pauupuin nyo sa pwesto nyo dyan sa Kongreso. Grabe po mga babayan, no? Yan lang po ang nakita kong administrasyon ngayon na kayang pigilan lahat. Unlike kay Tatay Digong, no? Despite na maraming mga sumisira sa kanya, marami yung mga politiko na talagang demolition job yung pagdating doon sa war on drugs, no? Pero still, si Tatay Digong, kompleto ang budgets, kompleto yung proyekto. At beside, kalaban sila ni Vice President Leni Robredo, hindi sila magkakasundo pagdating sa estilo ng pamamaraan o pamumuno, hindi natin nakitaan na naghigpit, no, si President Rodrigo Roa Duterte sa panahon niya dito kay Leni Robredo. Hindi lang sila magkasundo kasi nga sinasabi niya, lutang, weak leader. Hanggang dito na lamang mga bayan. Maraming salamat.